Huwag ka nang humanap pa ng iba pa. Magpakabanal ang bawat mananampalataya. At ang Diyos ay nakaroon kay Balaam ng pinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka, bumangon ka, sumama ka sa kanila, ngunit ang salita lamang na aking salitain sa iyo ay siya mong gagawin. Kita mo na, binago ng Diyos ang kanyang salita. Mga anak ng Diyos, hindi binabago ng Diyos ang kanyang salita. Sinabi niya at gagawin niya. Pero bakit niya pinagintulutan si Balaam sa nasa ng kanyang puso? Dahil sa katigasan ng kanyang puso. Sige, magpatuloy ka. Ang permissive will ay sarili mong kalooban na ipinaitulot ng Diyos dahil sa katigasan ng iyong ulo. Amen? Amen? At tingnan mga kapatid sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 7, 1 Corinthians chapter 7 mga kapatid, First Corinthians chapter 7 verse 10. Datapwat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon na ang babae ay huwag gumiwalay sa kanyang asawa. Yes, amen. Amen. Naniniwala ba kayo? Kalooban niyo ng Diyos. Dapat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa kaya makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ganun din vice versa. Dapat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niya makipamahay sa kanya, huwag mo niyang hiwalayan. At ang babae may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya, ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ay mga banal. Gayunman kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, sino ba ang dapat makipaghiwalay? Ang mananampalataya ba o ang di mananampalataya? Yung hindi mananampalataya. Yes. Amen? Amen. Kasi ikaw mananampalataya, may mataas kang karunungan. Okay. Dahil kung ikaw mananampalataya, may ipaghiwalay ka sa hindi mananampalataya, dahil di ba ang hindi mananampalataya? Yes. Yung hindi ka mananampalataya, hindi nakikipaghiwalay, ikaw pa kayo mananampalataya. Hallelujah. Amen? Amen. Paano mo na sabihin na mas malago ako sa iyo? Eh, ikaw yung nakikipaghiwalay. Yes. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Kung ang isang babae ay hindi inutos ng Diyos na makipaghiwalay sa di mananampalataya, lalo na sa mananampalataya ng asawa. Amen po ba? Lalo na kung ang babae at lalaki ay parehong mananampalataya. Yes. Hallelujah. Lalo hindi ito pinapahintulot ng Diyos, mga kapatid. Amen. Right. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang isang mananampalataya ay hindi i-encourage na makipaghiwalay sa di mananampalataya. Hindi kayo mananampalataya, mas lalo na kung mananampalataya, pareho sila. Sabi nga ng Biblia, papaano kung sa iyong dahilan, yung lalaki hindi mananampalataya ay maging believer? Di ba? Nakuha niyo ba mga kapatid? Amen. Magagawa pala ng isang babaeng banal at hindi banal, ang hindi mananampalataya ay makonvert. Right. Nakuha niyo ba mga kapatid? So kayong mga kababaihan, kung ang mga asawa niyo ay nagkukulang na sa Diyos,
Hindi si Diyos ang paghihiwalay. Hallelujah. Kung yung mga mananampalataya ay nakakonvert dahil sa matinong paglilingkod ng isang mananampalataya, mas lalo na kung isang mananampalataya na kulang lang sa Diyos. Yes. At kung isa naman ay magsisigap lang, itong isang nanghimahinang believer ay mas malakas ang kapangyarihan niya sa ibang siyang muli. Kung sabi ng bigat, two is better than one. Kung ang isa ay manglamig, may isang magkapainit. May isang magkapainit sa kanya. Kung ang di mananampalataya, ang isa ay mananampalataya, dahil sa isang mananampalataya, yung hindi mananampalataya ay nagiging believer, paano pa kaya kung ang isang mag-asawa na parehong mananampalataya, na ang isa ay nanghina, paano pa kaya, di ba? Mas lalo niyang magiging, kung ang hindi mananampalataya ay nakapapalapit sa Diyos, mas lalo ang isang believer ng hina lang sa Panginoon. Ano ba mahirap? Ano ba mahirap dalhin sa Diyos? Yung nanghina o yung hindi mananampalataya? Diba mas madaling ilapit sa Diyos yung mga nanghina lang? Kasi believer na yan eh. Mas mahirap ilapit yung hindi ka believer. Pero tingnan niyo mga kapatid, dahil sa pamumuhay ng isang believer, ang hindi pa mananampalataya ay kaya nang dalhin sa Diyos. Basta ang believer mamuhay lang na maayos sa Panginoon. Mas mahirap dalhin sa Diyos ang hindi pa mananampalataya. Bakit? Walang salita ng Diyos yan eh. Pero ang isang mananampalataya, kapag nanghina, mas madali mo siyang ilapit sa Diyos. Bakit? May salita ng Diyos yan. Sabihin mo lang sa kanyang salita ng Diyos, anong balik tayo sa kalakasan. Hallelujah! Saka, sabi ng Biblia, sapagkat paano malalaman mo o babae kung maliligas ang iyong asawa kung hihiwalay mo siya? Paano malalaman lalaki na asawa mo ay nananghina, ay lalakas kung hihiwalay mo siya? Kuha di ba mga kapatid? Sapagkat paano malalaman mo o babae kung maliligas mo ang iyong asawa? Kung maliligas mo ang iyong asawa? O paano malalaman mo o lalaki kung maliligas mo ang iyong asawa? Nakuha di ba? Paano mo malalaman maliligas siya kung hindi walayan mo na yan? Nakuha di ba mga anak ng Diyos? Kagawa isang believer, parehong believer, nanghina ang isa, ay hiwalayan ko na ito. Paano mo malalaman na siya ay nilalakas, hiwalayan mo yan? Di ba ang mga mag-asawa ay may sinumpaan niya, till death do us part? Nakuha di ba mga kapatid? Bakit pinapahintulot ng Diyos ang mga mag-asawa ay maghiwalay? Kalooban ba ng Diyos yan? Matthew chapter 19. Ating tingnan mga kapatid. Verse 4. At siya'y sumabot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalak sa kanila buhat pa sa pasamula? Sila'y nilalang niyan ng lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Tandaan niyo yan mga young people na, pag nag-asawa kayo, hindi kayo titira sa biyanan niyo. Gayon din kayo mga kababaihan, pag nag-asawa kayo, hindi kayo titira sa biyanan niyo. Diba? Hihiwalay kayong mag-asawa. Dahil kapag kayo ay tumira sa inyong binan, hindi yan kalooban ng Diyos. Kalooban mo lang yan. Kalooban mo lang yan. So bakit may naghihiwalay?